Baked bangus nga ang lulutuin ko ngayong araw mga mamis, kaya naman tara't samahan nyo ako magluto neto. Meron nga ako ditong dalawang malaking bangus, meron akong kamatis na napakarami at sibuyas din, at syempre meron din ako ditong keso, at sa panimpla naman gagamit lang ako ng paprika, paminta at syempre salt lang. Bali, ilalagay ko nga dito sa aking baking pan yung isang bangus. Nalinisan ko na pala ng maigi yan mga mamis, at kung makikita nyo naman talagang fresh na fresh pa yung aking bangus. Nabili ko lang pala yan sa palengke ng 170 pesos. Boneless na mga mamis at ganyan talaga siya kalaki. Kung nakikita nyo din naman napakalaman niya. Bali, tinimplahan ko nga lang siya, nilagyan ko siya ng asin at ng paminta, at pagkatapos iharap ko lang siya para mas kumapit or mas manuot yung lasa niya doon sa pinaka-loob-loob ng laman ng bangus. Naghugas naman ako ng kamay mga mamis, kaya huwag kayong mag-alala kung bakit kinakamay ko yan. At bukod nga doon, kami lang din naman ng kakain yan. Bali, nilagyan ko na nga ng paprika dahil muntikan ko pa talagang kalimutan lagyan yan. Pero syempre, kung gumagamit naman kayo ng ibang mga panimpla, gaya ng magic sarap o kaya ng betchin, pwede nyong lagyan yan mga mamis. Pagkatapos ko nga lagyan ng panimpla or ng timpla mga mamis, ito nga't maglalagay naman ako ng sibuyas at kamatis na napakadami. Alam nyo naman yan sa tuwing nagluluto ako, lalong-lalo na kapag merong sahog na kamatis or sibuyas or bawang, talagang lagi kong dinadamihan yung paglalagay. At dahil nga dalawa lang din naman talaga yung bangus ko, hahatiin ko lang din talaga siya sa dalawa. So after ko nga lagyan ng kamatis at sibuyas na napakadami, sunod ko namang ilalagay ay itong keso. Ang gamit ko nga palang keso mga mamis ay Eden. Pero syempre kahit anong keso naman ay pwede nyong gamitin. Meron namang mas mura dyan, o kaya kung mas may budget naman kayo, pwede kayong gumamit ng mga mozzarella cheese dahil mas masarap naman talaga yon. O kaya ng cheddar, o kaya pagsama-samahin nyo yung tatlong klase ng cheese kasi naman talagang ay overload naman talaga yon. So yun na nga, nalagyan ko na nga siya ng keso at dinamihan ko yung paglagay mga mamis dahil nga dalawa lang naman yung isda na ibibake ko. So ganito na yung naging itsura niya mga mamis, o diba? Itsura pa nga lang, kahit hindi pa lutoy talagang mukha ng masarap. Kung hindi nga pala kayo mahilig sa keso mga mamis, ay pwede nyo naman na hindi na lang din lagyan. Bale, ito nga't nalagyan ko na din yung isang isda ng keso at natimplahan ko na rin yan ng panimpla. Bale, ang sunod ko nga naman gagawin mga mamis ay ibibake ko naman siya. Bale, ibibake ko nga lang yan ng 20 to 25 minutes o hanggang sa maluto siya. Mabilis lang din naman talaga maluto yung bangus mga mamis kasi nga naka-open na siya at bukod doon, taas at baba naman ng oven ko ay merong init. So after 20 minutes nga lang mga mamis, ganito na nga yung naging itsura ng aking binibake na bangus. O diba mga mamis, ang taray. Parang itsura niya yung mga nasa mahaling restaurant. Hindi nga lang mamahalin yung keso na gamit ko. Ang kinagandahan pa nga dito mga mamis ay hindi na ako gumamit ng mantika. Nakakatuwa nga kasi ang ganda nung pagkakabake niya. Kung nakikita nyo naman yung cheese sa ibabaw, saktong-sakto lang talaga yung itsura or yung pagkakabake sa ibabaw. At dahil isa nga lang yung gamit kong baking pan, itatransfer ko nga muna tong na-bake ko na bangus dito sa aking pahabang plato. Pagkatapos, yung isang bangus naman yung ibibake ko. At gaya nga ng dati mga mamis, etong bangus na to, ulam na namin to ng hanggang gabi. Ibibake ko na nga din tong isa para naman mamayang gabi ay iinit ko na lang siya. At gaya nga kanina, ulitin ko lang naman yung proseso ng pag-bake sa kanya. 20 minutes lang ulit sa 180 degrees na init ng oven. At syempre nga mga mamis, after nga ng paghihintay, eto na't naluto na yung dalawang bangus. O diba, kayang-kaya nyo rin to mga mamis kahit wala kayong oven, pwedeng-pwede naman to sa inyong mga kawali lang.